Alam mo ba kung ano ang bully? Ang bully ay isang tao na nang-aapi ng kanyang kapwa-tao na alam niyang mas mahina sa kanya. Hindi po yan mga api ng tao na kasinlakas niya o kasinlaki niya. Pumipili lang siya ng alam niyang kaya niya. Yan po ang China. Dahil ang China sa buong Southeast Asia, actually sa buong Asia, ay ang pinakamalaki at pinakamalakas na bansa. As a matter of fact, China is the number 3 largest and strongest military power in the world. At ginagamit nila itong lakas nilang to para manakot at mang-api ng kanilang mga kapitbahay dito sa Asia. Isa po ang Pilipinas sa mga inaapi nilang mga bansa. At paano nila ginagawa to? Yung pagpipilit nila ng pagmamayari ng dagat na nagsusurround sa buong Southeast Asia. At I'm sure naman alam nating lahat kung ano yung mga ginagawa ng China, di ba? Yung pagbibuild nila ng mga military bases sa sarili nating lupa sa Pilipinas. At yung pag-exploit nila ng mga marine life at marine resources within our exclusive economic zone. At sinira nila yung ating mga coral reefs at dahil doon nasira po yung mga marine life in that area. Ngayon kahit na balik-rin mo yung buong mundo, mali po ang China dito. Dahil po meron po tayong batas na sinusundan ng lahat ng mga bansa, the United Nations Convention on the Laws of the Sea, yung UNCLOS, which China is a part of. May agreement po yan ng lahat ng mga bansa that within 200 nautical miles from your coast or your baseline, kayo po ang may-ari nun. Yun po yung inyong exclusive economic zone. Ang China ay lumalampas at pumapasok dun sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nag-build sila ng mga military installations. And recently, they sent over 130 militia vessels in the area to try to intimidate Filipinos and the Philippines. Tapos nung sinubukan ng ating Coast Guard at mga iba't ibang mga bankero para dumaan doon, anong ginawa nila? Niram nila yung ating mga barko. At winater cannon tayo. At ito ay dahil pinipilit nila na sila ang may-ari ng buong South China Sea. Dahil daw South China Sea, kaya kanila daw yun. At na kahit yung pinakamalayong parte ng dagat sa baseline nila, inaagaw pa nila sa mga iba't ibang bansa kagaya ng Pilipinas at kiniklaim nila na sa kanila daw yun. At binabaliwala nila yung arbitral ruling na nagsasabi na may karapatan ng Pilipinas within our exclusive economic zone, which is 200 nautical miles off the baseline. At sinasabi ng China that they will not honor that ruling, that they will not follow the law. At hindi lang pambubuli ang ginagawa nila. Nagga-gaslight pa sila ng lahat ng mga tao. Ano ba ang gaslighting? Ang gaslighting ay magsasabi ka ng isang kasinungalingan. Uulit-ulitin mo yan hanggang lahat ng mga tao ay maniniwala na yan ang katotohanan. Ginagawa nila to through social media using troll armies. At yung huling insidente ng pag-water cannon nila ng ating mga barko, sinasabi pa nila na they were showing restraint daw dahil hindi naman daw talaga tinamaan yung barko. The fact that you use the water cannon is an aggressive behavior and an aggressive action. That's already bullying. And then they're going to claim that the Philippines is trespassing on Chinese waters. Ang layo nga na to sa China Ang lapit na to sa atin Na lahat ng mga iba't ibang bansa sinasabi talaga mali ang China dito. Alam mo ang nakakalungkot? Meron tayong mga kababayan ng mga Pilipino na dinedepensahan pa ang China. Na sinasabi na tayo daw ang mali, na tayo daw nagpo-provoke sa kanila. At naalala mo nung panahon ni Duterte, na sinasabi ni Duterte na, ano gusto nyo, magigera tayo? Pambihira talaga nung panahon na yun, Tinuturuan pa tayong maging duwag, na wala naman daw tayong laban, kaya wag na lang daw tayo magsalita at wag na tayong kumontra. Buti na lang ngayon yung gobyerno natin may bayag na. At nagsasalita na laban dito sa pag-aapi ng China. Pero nalulungkot ako dyan sa mga vloggers na yan na associated sa dating administrasyon, na hanggang ngayon, pinipilit pa nila ang suporta nila sa China. At ang ironic dito, ay ito yung mga same vloggers na nagre-red tag ng mga tao. Ano ba ang red tagging? Tinatawag nila yung mga iba't ibang mga Pilipino na laban sa kanilang idolo ang mga komunista daw, pero sila mismo ang sumusuporta sa mga aksyon at mga katarantaduhan na ginagawa ng China. Sino ba talaga ang mga komunista dito? Inaapi na nga yung mga kababayan nila tapos kinakampihan pa nila yung nang-aapi. Mga walang hiya kayo, mga traidor talaga kayo. At nakakapagtaka, ano ba nakukuha nila dito na pinaglalaban nila at dinedepensahan nila ang China? Meron kaya silang nakukuhang bayad? Hindi na to about political colors
Hindi to about etong kampo ka o diyang kampo ka o kalaban ka nitong partidong to, yung partidong yan. Hindi yan eh. Dito dapat magkakaisa tayong lahat eh. Lahat tayo Pilipino. Pare-parehong pinaglalaban natin yung ating bansa at yung ating sovereign rights na tinatapakan na ng China. Kaya kahit sino pang politiko mo, lahat tayo dapat nagsasama tayo dito. Hindi tayo dapat naglalaban-laban at nag-aaway-away. At kung isa ka sa mga Pilipino na pinaparot mo yung propaganda ng China, shame on you. Traidor ka. At kung nasa gobyerno ka at sinusuportahan mo China o hindi ka nagsasalita laban sa China, shame on you din. Mag-resign ka na. Hindi mo nire-representa ang interest ng mga Pilipino at ng Pilipinas. Kaya dapat lahat tayo nagsasalita laban dito. Huwag tayong papayag na ma-divide tayo ng China sa issue na to. Magkaisa tayong lahat at huwag tayong magpapaapi sa mga bully na tulad ng China. At yan ang katotohanan.